Guro, sabihin mong nagbibiro ka lang. Hindi ba't ang lugar na ito kung saan tayo nakatira ang pinakamaunlad na bansa sa buong mundo? Sa arrival lobby ng paliparan, humagulgol sila ng walang pakundangan. Sila ang mga super elite na high school na dalagita mula sa New York, mga anak ng bilyonaryo ng Wall Street na walang anumang kakulangan. Ang kanilang matibay na pagmamataas at mga paniniwala ay tuluyang nawasak sa loob lamang ng 5 araw na paglalakbay sa Pilipinas. Bakit sila nawalan ng pag-asa? Hindi ang ningning ng Manhattan, kundi ang tunay na sibilisasyon na nasaksihan nila sa bansang pulo ng Timog Silangang Asya. Isang bayan kung saan ang mga babae ay maaaring maglakad mag-isa kahit hating gabi, ang kalinisan ng mga tren, at ang pagtrato sa mga convenience store attendant na tila mga maharlika. Hindi ito simpleng kwento ng field trip. Ito ay isang talaan ng matinding pagkabigla at paghanga ng mga dalagitang binaliktad ang pananaw sa mundo, naghinuha sa Pilipinas bilang isang naiibang mundo at nawalan ng pag-asa sa realidad ng kanilang sariling bayan, at nagkaroon ng matinding pagnanais na bumalik. Tuklasin natin ang buong kwento ng mga dalagitang naglaho ang worldview, ang mga Amerikano na naglaho ang pananaw sa mundo sa loob ng 5 araw. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit umiyak ang mga dalagitang high school mula sa alta sosyedad ng New York pagkatapos bumalik mula sa kanilang field trip sa Pilipinas na nagsasabing, "Tularan natin ang Pilipinas." Mga kababayan, may malaking nangyayari ngayon sa Amerika. Isang prestihiyosong pribadong high school sa New York. Ang matrikula lamang ay lumalagpas sa 60,000 bawat taon. 25 estudyante mula sa paaralang ito ang nagtungo sa Pilipinas noong nakaraang taglagas para sa kanilang field trip. Ngunit ang problema ay nangyari pagkatapos nilang bumalik. Ang video na naipost ng mga estudyante sa social media ay umabot sa 2 milyong views at kumalat sa buong Amerika. Ang reaksyon ng mga Amerikano na nakakita sa video ay hindi pangkaraniwan. Totoo ba talagang ganito sa Pilipinas? Tayo ba talaga ang developed country? Bakit hindi magawa ng Amerika ito? Higit pa rito, nakipag-ugnayan pa ang mga magulang sa paaralan, humihiling na ipadala rin sila sa Pilipinas para sa susunod na field trip. Ang gurong may 20 taong karanasan sa pagtuturo ay nagsabi, "Nakapaglakbay na ako sa 3 bansa, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas ng matinding pagkabigla ang mga estudyante sa Pilipinas." Ano ba talaga ang nangyari sa loob ng 4 na gabi at 5 araw? Pakinggan natin ang matingkad na kwento ng Pilipinas na nakita sa mata ng isang Amerikanong guro. Bago tayo magsimula, kung maaari ninyong pindutin ang like at subscribe sa channel, malaking tulong ito upang maibahagi pa ang mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Kumusta? Ako si Michael Anderson, isang guro na nagtatrabaho sa New York sa loob ng 20 taon. Noong nakaraang taglagas, nagkaroon ako ng pinaka-hindi malilimutang biyahe sa aking buhay. Ang destinasyon ay Metro Manila, Pilipinas. Ang aming paaralan ay isa sa pinaka-prestihiyosong pribadong paaralan sa New York. Ang 25 dalagita na sumali sa biyaheng ito ay halos lahat ay nagmula sa mga pamilya ng mataas na uri ng Amerika. Mga anak ng mga financial analyst sa Wall Street, mga abogado ng malalaking law firm at mga doktor. Ang mga magulang ay naghanda para sa espesyal na biyaheng ito. 1 taon nang mas maaga, sa loob ng 20 taon sa pagtuturo, nakapunta na ako sa higit sa 40 bansa kasama ang mga estudyante. Nakaranas na ako ng karamihan sa mga lugar, mula sa malalaking lungsod ng Europa, kultura ng Timog Amerika, hanggang sa Australia. Kaya sa totoo lang, inakala ko na ang biyahe sa Pilipinas ay magiging katulad lamang ng iba. Ang pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport ay lampas na ng 11 ng gabi. Ang unang pagkabigla ay nangyari sa sandaling bumaba kami ng eroplano at pumasok sa terminal. Sa kabila ng hating gabi, ang buong paliparan ay gumagana ng perpekto na tila tanghaling tapat. Sa New York, kapag lumagpas na ng 10 p.m., mahigit kalahati ng mga tindahan ay sarado na. Ang mga ilaw ay lumalabo at ang estado ng kalinisan ay kapansine-pansing nag-iiba. Ngunit ang paliparan sa Pilipinas ay ganap na naiiba. Sa bawat information desk, naghihintay ang mga kawani na may maliwanag ng ngiti. Ang ikinagulat ko ay ang kanilang mga ekspresyon. Walang bakas ng pagod sa gabi. Ito ay isang natural na ngiti na tila naghihintay sila sa mga bisita. Nang tumingin ako sa sahig, nagduda ako sa nakita ko. Ang sahig na marmol ay kumikinang na tila salamin.
Hindi ko maintindihan kung paano naging ganito kalinis ang sahig ng paliparan na dinadaanan ng libo-libong tao. Kaagad na pinupunasan ng mga cleaner ang mga lugar na dinaanan ng mga pasahero at ang kanilang kilos ay tila isang sistema. Lalo akong nagulat nang dumaan ako sa harap ng comfort room. Nakita ko ang isang cleaner na yumuyuko at bumabati sa mga gumagamit sa pasukan ng comfort room. Isang tanawin na hindi ko maiisip sa Amerika. Kadalasan sa New York, ang comfort room ay maamoy at kapag naubusan ng toilet paper ay iniiwan ng ilang oras. Habang naghihintay sa immigration, pinagmasdan ko ang mga mukha ng mga estudyante. Nakatingin sila sa paligid na dilat ang mga mata. Lumapit sa akin ang isang estudyante at tahimik na nagtanong kung bakit napakalinis at tahimik ng paliparan. Wala rin akong masagot na tama. Naisip ko na lang na ganyan talaga ang Pilipinas. Ang ikalawang pagkabigla ay nangyari sa immigration area. Sa kabila ng hindi inaasahang pagpasok ng isang grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga kawani ng paliparan. Sa halip, agad na nagtalaga ng mga kawani na bihasa sa Ingles. Isinaalang-alang nila ang edad ng mga estudyante at maingat at malinaw na ginabayan ang lahat ng proseso. Kung may estudyanteng nahihirapan sa paggamit ng automated immigration system, agad na lalapit ang kawani upang tumulong. Ang screen ay sinusuportahan ng maraming wika, kabilang ang Ingles, at ito ay idinisenyo ng intuitive upang madaling sundin ng sinumang estudyante. Sa Amerika, normal na tumatagal ng 1 o 2 oras ang immigration. Mahaba ang pila at ang mga kawani ay mukhang iritable. Ang mga tanong ay mahigpit at kung minsan ay nagiging hindi komportable ang karanasan. Ngunit sa paliparan ng Pilipinas, ang lahat ng proseso ay natapos sa loob lamang ng 15 minuto. Habang papunta sa baggage claim, napansin ko ang isang malaking electronic billboard. Ang lokasyon ng bagahe ay ipinapakita sa real time. Eksaktong ipinapaalam kung aling belt lalabas ang bagahe ng aling eroplano at kung ilang minuto ito darating. Sa Amerika, karaniwan ng tumatagal ng 1 oras para lang hanapin ang bagahe. Kadalasan, hindi mo alam kung saan ito lalabas at kailangan mo lang maghintay. Ngunit sa paliparan ng Pilipinas, lumabas ang bagahe sa eksaktong oras tulad ng nakasaad sa anunsyo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Hindi lang maganda ang paliparan, iba ang kilos ng buong bansa. Habang naghihintay kami sa shuttle bus palabas ng paliparan, halatang nagbago ang mga ekspresyon ng mga estudyante. Nawala ang inisyal na tensyon sa isang hindi pamilyar na bansa at napalitan ng mga matang puno ng kuryosidad. Sumakay kami sa bus, lagpas na ng hating gabi. Ang loob ng bus ay nakakagulat na malinis at ang mga upuan ay komportable. Napansin ng driver na mga dayuhang pasahero kami at magalang siyang nag-anunsyo sa Ingles. Sinabi niyang aabutin ng halos 1 oras papuntang Maynila at hiniling na ikabit ang seatbelt. Nang umalis ang bus, bumukas ang tanawin sa labas ng bintana. Sa kabila ng hating gabi, ang expressway ay maliwanag na naiilawan. Ang bawat street lamp ay nakatayo sa eksaktong distansya at ang mga sasakyan sa kalsada ay dumadaloy ng may kaayusan, walang cutting o busina. Ang mga daanan sa gabi sa New York ay madilim at tila mapanganib, ngunit ito ay tila isang ganap na ibang mundo. Nang pumasok kami sa loob ng Maynila, nagkaroon ng mahinang bulungan sa pagitan ng mga estudyante. Ito ay dahil sa mga convenience store na nakikita sa labas ng bintana. Kahit hating gabi, maliwanag ang mga ilaw at ang mga tao ay natural na pumapasok at lumalabas. Sa New York, iniiwasan mong mag-isa sa convenience store pagkalipas ng 11 PM dahil sa takot sa panganib. Ngunit sa Maynila, maging lampas na ng 1 ng umaga, may mga dalagitang naglalakad mag-isa sa kalye, walang bakas ng takot o pag-aalala. Ang mga babaeng naglalakad ng tahimik na may headphone o lumabas ng convenience store habang kumakain ng ice cream ay tila napaka-natural. Isang estudyante ang lumapit sa bintana at bumulong. Hindi namin kayang gawin iyan sa Amerika. Totoo iyon. Sa New York, hindi maiisip na ang isang babae ay maglalakad mag-isa sa kalye ng 2 AM. Sasakay ka ng taxi, sasamahan mo ng iba, o iiwasan mong lumabas. Ngunit sa Maynila, ito ay araw-araw na nangyayari. Habang papalapit sa downtown, nakita namin ang matataas na gusali. Ang mga office na may ilaw pa, ang makulay na neon sign, ang buong lungsod, ay buhay at gumagalaw nang hindi natutulog. Ang tanawin sa gabi mula sa tulay na tumatawid sa ilog ay nakamamangha.
Ang hanay ng mga gusali sa magkabilang gilid ng ilog, ang mga ilaw na nagre-reflect sa tubig, ito ay kasing ganda o baka mas kahanga-hanga at moderno pa kaysa sa skyline ng Manhattan. Ang pagdating namin sa hotel ay lagpas na ng too ng umaga. Ngunit nakakagulat, ang paligid ng hotel ay tila masigla pa rin. May mga restaurant na bukas 24 oras at may mga taong nagbabayad sa convenience store. Sinasabi na ang New York ay isang lungsod na hindi natutulog, ngunit iba ito ng antas. Ang gabi sa Manhattan ay isang bagay na tinatamasa mo sa pamamagitan ng pagkuha ng panganib, ngunit ang gabi sa Maynila ay tila bukas para sa lahat. Naranasan namin ang huling paghanga habang nag-check-in. Isinaalang-alang ng front desk ang pangkat ng edad ng mga estudyante at binigyan kami ng mga silid sa tahimik na palapag. Maingat niyang inianunsyo ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga kalapit na pasilidad, lampas na ng 2:00 ng umaga, ngunit walang bakas ng pagod at nagbigay siya ng taos-pusong pagbati. Sa elevator paakyat sa silid, nagtinginan ang mga estudyante. Nadama ko na iisa ang iniisip ng lahat kahit walang salita. Galing lang kami sa paliparan at papunta sa hotel. 1 oras lamang na paglalakbay. Ngunit ramdam namin na nasa isang lugar kami na ganap na naiiba sa mundo na alam namin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko pa lubos na naiisip kung ano pa ang makikita namin sa bansang ito sa loob ng ilang araw. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang magbulungan ang ilang estudyante na hindi nakatulog dahil sa jet lag. Nagugutom daw sila. Tiningnan ko ang orasan, lampas na ng 6 ng umaga. Sa totoo lang, nag-alala ako. Hindi madaling makahanap ng restaurant na bukas nang maaga sa umaga sa anumang bansa. Kahit sa New York, mahihirapan kang magkaroon ng maayos na pagkain ng 6 a.m. Ang almusal ng hotel ay magsisimula pa ng 10 a.m. at hindi ko mapaghintay ang mga gutom na bata ng 1 oras. Nagtanong ako sa front desk ng hotel kung may restaurant sa malapit na bukas ng maaga. Tumawa ang kawani at sumagot. May karinderya raw sa katabing eskinita na bukas 24 oras at maaari nang kumain kahit maaga pa. Hindi ako makapaniwala na posible ang pagkain ng ganoon kaaga. Lumabas kami ng hotel kasama ang 7 estudyante. Malamig ang hangin, ngunit gising na ang bayan. Mga taong nagjo-jogging, mga office worker na nagmamadali, mga kabataang bumibili ng kape sa convenience store, gumagalaw na ang lungsod ng Maynila mula pa sa madaling araw. Nang buksan namin ang pinto ng karinderya, sinalubong kami ng mainit na hangin at amoy ng pagkain. Mayroon ng ilang customer na kumakain. Isang middle-aged na lalaki na tahimik na kumakain habang nagbabasa ng pahayagan. Isang estudyante sa kolehiyo na gumagawa ng homework sa harap ng laptop. 2 office worker na mukhang pagod. Nakakapagtaka na ang restaurant ay gumagana ng ganito kanatural ng 6 a.m. Nang makita namin ang menu, nanlaki ang aming mga mata. Ito ay dahil sa presyo. Ang tapsilog ay 150 pesos at ang isang mangkok ng lugaw ay 10 pesos. Kung i-convert sa presyo ng Amerika, ito ay hindi kapani-paniwalang mura. Sa Manhattan, kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa talam 50 hanggang talam 50 bawat tao para sa almusal at iyon ay kape at sandwich lang. Ang server na kumuha ng order ay hindi nataranta nang makita kami ng mga dayuhan. Hindi siya matata sa Ingles, ngunit gumamit siya ng hand gesture at mga larawan ng menu upang makipag-ugnayan ng mahusay. Nang sabihin ng mga estudyante na hindi sila kumakain ng maanghang, sinabi niyang aayusin niya ito sa mas mild na lasa. Ang bilis ng paglabas ng pagkain ay nakakagulat din. Wala pang 5 minuto matapos mag-order na puno na ang mesa. Tapsilog, longganisa, tosino, lugaw, ang iba't ibang pagkain ay nakalatag sa harap namin. Sa una, nag-aalangan ang mga estudyante sa pagkain na ngayon lang nila nakita. Kinuha ng isang estudyante ang tapsilog at nang kumagat, nanlaki ang kanyang mga mata. Paulit-ulit siyang nagsasabing masarap at agad na naubos ang isang serving. Ginaya ng ibang estudyante at nagsimula ring kumain at agad na sumigla ang mesa. Nagulat kami ulit ng magbayad. 7 tao ang kumain ng busog na busog, ngunit ang kabuuang halaga ay P1,800 lang. Halaga na mas mababa pa sa 30 ng Amerika. Sa Manhattan, kailangan mong maghanda ng hindi bababa sa 150 para sa almusal ng 7 tao habang nagbibigay ng sukli. Sinabi ng server, "Balik kayo ha?" Tinanong niya kung nagustuhan ng mga estudyante ang pagkain at nagrekomenda pa ng ibang ulam.
Nakakagulat na maaari siyang maging ganoon kabait sa mga dayuhang customer na bigla ang dumating ng 6 a.m. Habang umaalis sa karinderya, nagpahayag ng paghanga ang mga estudyante. Masarap, mura, at mabait ang mga tao. Sabi nila, mahirap makahanap ng lugar sa Amerika na may 3 bagay na ito ng sabay-sabay. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store dahil gusto ng mga estudyante na bumili ng merienda. Nang pumasok kami, isa na namang ibang mundo ang bumukas. Kahit sa madaling araw, ang store ay inayos na parang isang department store at ang mga produkto ay nakasalansan ng siksikan. Ang mga convenience store sa New York ay madalas na masikip, madilim at kakaunti ang produkto. Sa gabi, sinasarapan nila ang ilang bahagi dahil sa takot sa pagnanakaw. Ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay ganap na naiiba. Ang mas nakakagulat ay ang mga bagay na maaari mong gawin sa loob ng convenience store. Hindi lang nagbebenta ng gamit, maaari ka ring magpadala ng package, magbayad ng utility bill at mag-transact ng bank service. Nagtaka ang mga estudyante at pinagmasdan ang bawat sulok. May mga estudyanteng nakakita ng mga lokal na snack at nagkagulo. Nakakatuwa raw ang mga packaging. Bawat isa ay kumuha at nagpa-picture. Nagtaka sila dahil sa dami ng mga bagay na hindi nila nakita sa Amerika. Ang cashier ay masayang bumati at nag-welcome sa amin sa Pilipinas. Walang bakas ng pagka-discomfortable o pagkairita dahil sa mga dayuhan. Sa halip, naramdaman namin ang init ng pag-uugali na siya pa ang unang nagsasalita. Habang umaalis sa convenience store, isang estudyante ang bumulong. Ang Pilipinas ay parang isang bansang 24,007 na buhay. Inggit daw siya dahil anumang oras na kailangan nila ng isang bagay, malulutas ito. Sa Amerika, maraming tindahan ang nagsasara kahit linggo pa lang. Ngunit dito, lahat ay gumagalaw kahit madaling araw. Pabalik sa hotel, muli kaming humanga sa kalinisan ng bayan. Walang nakitang basura, nakita namin ang mga street sweeper na naglilinis ng bayan mula sa madaling araw. Ang buong lungsod ay gumagalaw ng organically na parang isang nilalang. Nang dumating kami sa lobby ng hotel, nagsimula ng magising ang ibang estudyante. Tiningnan nila kami at nagtanong kung saan kami galing. Nang ikwento namin ang tungkol sa almusal ng maaga, nainggit sila at sinabing isama raw namin sila sa susunod. Sa oras na iyon, ito ay simula pa lamang. Ang talagang nakakagulat ay mangyayari pagkatapos niyan. Nagsimula ang schedule ng 9 a.m. Ang unang destinasyon ay isang parke sa tabi ng ilog. Inirekomenda ito ng kawani ng hotel bilang lugar kung saan makikita ang araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Nagpasya kaming mag-tren upang pumunta roon. Ang pampublikong transportasyon ay isang hindi pamilyar na karanasan para sa mga Amerikanong estudyante. Mayroon ding tren sa New York, ngunit karamihan sa mga estudyante ay gumagamit ng kotse ng magulang o taxi at bihirang sumakay sa tren dahil sa pag-iisip na mapanganib ito. Nang pumasok kami sa istasyon ng tren, humiyaw ang mga estudyante. Ang loob ng istasyon ay napakalinis. Ang sahig ay kumikinang at walang mantsa sa dingding. Ang hangin ay komportable. Walang amoy kahit nasa ilalim kami ng lupa. Naalala ko ang tren sa New York. Ito ay madilim, maumido at may mga daga na naglalakad. Ito ay ibang antas. Sinasabi na hindi may iwasan dahil ang pasilidad ay mahigit 100 taon na. Ngunit nang makita ko ang tren sa Pilipinas, pakiramdam ko ay palusot lang iyon. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Kahit malalim ang pagbaba, maganda ang ventilasyon at hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Paulit-ulit na tumitingin sa paligid at nagpipicture ang mga estudyante. Nang dumating kami sa platform, nakita namin ang mga taong nakapila. Sinusunod nila ang mga marka ng boarding position na nakaguhit sa sahig at nakatayo ng 2 hanay. Walang nagtutulakan o cutting. Nagulat ako ulit nang makita ko ang electronic display. Eksakto raw na ipinapakita kung ilang minuto at segundo darating ang susunod na tren. Tiningnan ng estudyante ang orasan at nag-check. Dumating talaga ang tren sa eksaktong oras. Ang tren sa New York ay hindi mo alam kung kailan darating. Kung minsan, hindi ito dumarating sa loob ng 10 minuto at pagkatapos ay sunod-sunod na darating ang 3 tren. Kaya ang mga New Yorker ay hindi naniniwala sa oras ng tren. Ngunit sa Pilipinas, ang oras ay sinusunod hanggang sa second. Nang bumukas ang pinto ng tren, kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Tumabi sila sa magkabilang gilid para sa mga pasaherong bababa.
Pagkatapos bumaba ng lahat, sumakay sila ng may kaayusan. Walang nagtulakan o nag-away. Sa tren ng New York, ang pagbubukas ng pinto ay parang giyera. Naghahalo ang mga bababa at sasakay, at sumisigaw sila. Madalas din na nagkakaroon ng minor skirmish. Ang mga estudyanteng sanay sa ganoong tanawin ay tila nawalan ng salita sa kaayusan ng tren sa Pilipinas. Nang pumasok kami sa loob ng tren, malinis din ito. Walang graffiti sa upuan at walang basura sa sahig. Ang mga hand strap ay kumikinang. Ang aircon ay gumagana ng maayos at komportable at mababa ang ingay kaya madaling mag-usap. Isang estudyante ang may nakakagulat na natuklasan. Gumagana raw ang internet sa loob ng tren. Maaring pamilyar itong pakinggan, ngunit ito ay hindi maiisip sa tren ng New York. Ganap na napuputol ang koneksyon sa loob ng tunnel. Agad na nagsimulang magpadala ng mga larawan sa kanilang mga pamilya ang mga estudyante. Dumating kami sa destinasyon at umakyat sa lupa. Nang bumukas ang malaking ilog sa harap namin, muling humiyaw ang mga estudyante. Ang malawak na ilog, ang parke sa magkabilang gilid, at ang mga gusali sa malayo. Nang pumasok kami sa parke, nakita namin ang araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Mga taong nagjo-jogging, mga nagbibisikleta. Nakakagulat na napakaraming tao ang nag-ehersisyo kahit umaga pa lang ng weekday. Ang pinakakahanga-hanga ay ang mga pampublikong exercise equipment na nakalagay sa tabi ng ilog. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang sign na nagsasabing free itong gamitin ng sinuman. Sa Amerika, kung gusto mong mag-ehersisyo, kailangan mong magbayad at mag-enroll sa gym. Madalas na lumalagpas sa 100 bawat buwan. Ngunit dito, ang sinumang mamamayan ay maaaring mag-ehersisyo ng libre. May isang matandang lalaki na gumagamit ng exercise equipment. Naglakas loob ang isang estudyante na lumapit. Hindi sila nagkakaintindihan dahil sa wika, ngunit nakipag-usap sila gamit ang hand gesture at masayang itinuro ng matanda kung paano gamitin ang equipment. Sinabi niyang araw-araw siyang nag-eehersisyo dito. Tumingin ang mga estudyante at tumango. Sabi nila, alam na raw nila kung bakit mukhang malusog ang mga elderly ng Pilipinas dahil ganito kaganda ang kapaligiran na magagawa nila iyon. Umupo kami sa bench ng parke at nagpahinga at tumingin sa paligid. Maraming pamilya ang lumabas. Isang ama na nagbibisikleta kasama ang kanyang anak, mga ina na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Ang tanawin ng mapayapang araw-araw na buhay ay tila isang larawan. Lalo naming napansin ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Nakalish sila at may hawak na Manila bag para sa dumi. Humanga ang mga estudyante nang makita ang isang lalaki na naglilinis ng dumi ng aso. Kahit sa New York, kailangan nilang linisin ayon sa regulasyon, ngunit kakaunti ang sumusunod. Nang tanghali, nakita namin ang isang nakakagulat na tanawin. Mayroong maliliit na stall at cafe sa buong parke, at ang mga tao ay bumibili ng baon at kumakain habang nakaupo sa damuhan. Nagpasya kaming gayahin iyon. Bumili kami ng sandwich at inumin sa convenience store. Umupo kami sa tabi ng ilog at nagsimulang kumain. Malamig ang ihip ng hangin at ang tubig ng ilog ay kumikinang sa sikat ng araw. Sabi ng mga estudyante, ito raw ang una nilang ganoong karanasan at paulit-ulit silang nagpipicture. Pagkatapos naming kumain, may mas nakakagulat na nangyari. Walang nag-utos, ngunit kusa nang nagsimulang mangolekta ng basura ang mga estudyante. Ginaya nila ito dahil nakita nilang ginagawa iyon ng mga Pilipino sa paligid. Habang hinahanap ang basurahan, muli naming tiningnan ang buong parke. Talagang walang ni isang basura. Napakalaki ng parke at napakaraming tao, ngunit malinis ang lupa. Ang Central Park ng New York ay umaapaw sa basura tuwing weekend. Sinasabing kulang daw sa cleaner, ngunit nang makita ko ang parke sa Pilipinas, pakiramdam ko ay problema ito ng citizen consciousness. Bago kami umalis sa parke, may isa pa akong napansin. Isang pampublikong sistema ng pag-arkila ng bisikleta. May mga bisikleta na nakahanay sa bawat station. Madali raw itong i-rent gamit ang smartphone. Tiningnan ng isang estudyante ang presyo at nagulat. Ilang daang piso lang daw bawat oras, halaga na hindi aabot sa ilang dolyar ng Amerika. May katulad na sistema sa New York, ngunit ang presyo ay ilang beses na mas mataas at ang kondisyon ng bisikleta ay hindi maganda. Higit pa rito, laganap ang pagnanakaw at pagkasira, kaya iniiwasan itong gamitin. Umalis kami sa parke bandang 2 p.m. Sabi ng mga estudyante, matagal daw nilang maaalala ang oras na ginugol nila sa parke. Ang kaligtasan,
kalinisan, at ang kultura ng pagiging mapagmalasakit sa isa't isa ang pinakakahanga-hanga raw. Pumunta kami sa shopping mall sa isang downtown ng kabataan. Gusto ng mga estudyante na mag-shopping, ngunit may lugar na gusto kong ipakita sa kanila. Iyon ay isang malaking bookstore. Nang pumasok kami sa mall, muling nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Nagulat sila na mayroong ganito kalaking shopping mall sa ilalim ng lupa. Mataas ang kisame at maliwanag ang ilaw, kaya hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Nang dumating kami sa bookstore, nawalan ng salita ang mga estudyante. Ang napakalaking bookshelf na umaabot sa kisame, ang libu-libong aklat na nakasalansan. Ito ay tila isang masterpiece kaysa sa isang bookstore. Ngunit ang gusto kong ipakita sa mga estudyante ay hindi ang gusali. Ito ay ang mga taong nagbabasa sa loob. Kahit weekday ng hapon, maraming mamamayan ang nagbubukas ng aklat. Ang tanawin ng mga taong umuupo at tahimik na nagbabasa ay kahanga-hanga, lalo kung napansin ang mga office worker na nakasuot ng suit. Hapon na, lampas na ng lunch break, ngunit nagbabasa sila ng aklat. Nagtanong ang isang estudyante, "Hindi ba sila nagtatrabaho?" Sumagot ako, "Siguro naglalaan lang sila ng kaunting oras." Nang marinig iyon, natahimik ang mga estudyante. Ang kultura ng pagbisita sa bookstore, sa halip na cafe sa panahon ng break ng mga abalang office worker ay isang tanawin na hindi maiisip sa Amerika. Ang lunchtime ng mga office worker sa Manhattan ay kadalasang bumili ng salad at bumalik sa mesa o uminom ng kape habang nagsi-smartphone. Nanatili kami sa bookstore ng halos 1 oras. Tiningnan ng mga estudyante ang mga aklat sa kanilang interes. May mga estudyanteng nagbabasa ng mga aklat tungkol sa Pilipinas na nakasulat sa Ingles, at may mga nagbabasa ng mga aklat sa pag-aaral ng Tagalog. Maraming estudyante ang humanga sa tanawin ng Pilipinas habang nagbabasa ng photobook. Habang umaalis sa bookstore, isang estudyante ang nagsabi, "Pakiramdam ko, alam ko na kung bakit ganoon kaunlad ang Pilipinas." Sabi niya, dahil daw may kultura ng patuloy na pag-aaral at pag-aaral ang mga tao. Ang ganitong uri ng passion para sa pag-aaral ang tila nagtutulak sa buong bansa. Tumango ang ibang estudyante sa sinabi niya. Sa Amerika, mayroong atmosfera ng pag-iwas sa pag-aaral. Ang pagbabasa ay itinuturing na nakakainip at ang mga batang masisipag mag-aral ay kakaiba kung tingnan. Ngunit ang Pilipinas ay ganap na kabaligtaran. Naglibot kami sa mall at nag-shopping din. Lalo namang natuwa ang mga estudyante sa cosmetics section ng Pilipinas. Kilala sa Amerika na maganda ang kalidad ng mga cosmetic ng Pilipinas, nag-eksperimento ang mga estudyante at nasiyahan, humanga rin sila sa serbisyo ng mga sales attendant. Nagrekomenda sila ng mga produkto na babagay sa uri ng balat at maingat na itinuro ang paraan ng paggamit. Mahirap makakuha ng ganitong antas ng serbisyo sa store ng Amerika. Karamihan sa mga sales attendant ay walang pakialam o iritable. Nang papalapit na ang gabi, lumipat kami sa isang bayan ng kabataan. Gusto kong ipakita sa kanila ang kultura ng mga kabataan ng Pilipinas. Pagbaba namin ng istasyon, sinalubong kami ng masiglang atmosfera, ingay ng musika, tawanan ng mga tao, makulay na mga karatula. Ang bayan ay tila isang festival ground. Nang lumabas kami sa kalye, napansin namin ang street performance. Ang mga kabataan ay sumasayaw kasabay ng musika. Ang koreografiya ay perpektong tugma. Maniniwala ka kung sasabihin mong mga professional dancer sila. Nang matapos ang performance, pumalakpak ang mga manonood. Ang ilan ay naghulog ng pera sa hat. Nagpasalamat ang mga performer. Humanga ang mga estudyante. Hindi raw kapani-paniwala ang antas ng street performance. Mayroon ding street performer sa New York. Ngunit karamihan ay hindi mataas ang antas at madalas na marumi ang paligid. Minsan, naho-hold up ka pa habang nanonood ng performance, kaya iniiwasan ang matagal na pagtigil. Ngunit ang bayang ito ay ligtas at malinis. Maaari mong tangkilikin ang performance nang walang pag-aalala. Pagkatapos maglakad ng kaunti, may nakita kaming flea market. Ang mga batang artist ay nagbebenta ng mga gawaing sila mismo ang gumawa. Mula sa jewelry hanggang sa handicraft, bawat isa ay may kakaibang pagkatao. Tumigil ang mga estudyante sa isang booth. Ito ay mga earring na muling binigyang kahulugan ang tradisyon ng Pilipinas sa modernong paraan. Ipinaliwanag ng nagbebenta sa Ingles. Ito raw ay isang gawaing pinagsasama ang tradisyon at modernidad ng Pilipinas. Ilang estudyante ang bumili.
Natuwa sila dahil ito ay magiging isang espesyal na souvenir. Sa ibang booth, nagbebenta sila ng mga gawaing calligraphy. Ang mga magagandang letra na nakasulat sa brush ay nakadisplay. Humanga ang mga estudyante sa ganda ng mga letra. Humiling ang isang estudyante na isulat ang kanyang pangalan sa baybayin. Masayang ginawa iyon ng artist. Sinasabi na nakadisplay pa rin ng estudyante ang gawaing iyon sa kanyang silid. Habang naglilibot sa flea market, nag-usap ang mga estudyante. Inggit daw sila dahil mayroong espasyo kung saan ang mga batang artist ay maaaring magtrabaho ng malaya. Bihira ang ganitong pagkakataon sa Amerika. Sa New York, kung gusto mong magtrabaho sa sining, kailangan mo ng napakalaking halaga, mataas ang rent at mahirap para sa mga batang artist na manatili. Ngunit dito, mayroong pundasyon kung saan ang mga kabataan ay maaaring ipakita ang kanilang talento. Sabi ng mga estudyante, patunay daw ito na sinusuportahan ng Pilipinas ang kultura at sining. Tumigil kami sa harap ng isang kakaibang cafe. Ang interior na nagtatagpo ang vintage na furniture at modernong ilaw ay nakakuha ng aming atensyon. Gusto ng mga estudyante na pumasok, kaya binuksan namin ang pinto. Ang loob ng cafe ay mas espesyal pa. May mga art piece na nakasabit sa dingding at may bookshelf sa isang gilid. Hindi lang ito lugar para uminom ng kape, kundi lugar para tamasahin ang kultura. Habang nakaupo at naghihintay sa inumin, tumingin ako sa paligid. Maraming kabataan ang nakaupo na may laptop at gumagawa ng isang bagay. Mga estudyanteng nag-aaral, freelancer na nagtatrabaho, mga taong nagbabasa ng aklat, ang cafe ay nagsisilbing pangalawang workplace. Isang estudyante ang humanga. Sabi niya, kahanga-hanga raw ang mga taong masisipag gumawa ng isang bagay sa cafe. Sa cafe sa Amerika, karamihan ay nakikipagtsismisan o nagse-smartphone, ngunit iba raw ang mga kabataan ng Pilipinas. Sumang-ayon ako sa sinabi niya. Mayroong passion na naramdaman ko mula sa mga kabataan ng Pilipinas. Isang kalooban na mayroong gustong makamit. Isang pagnanais na lumago ang mababasa sa kanilang mga mata. Ang ganitong uri ng enerhiya ang tila nagtutulak sa bansang ito. Nang dumating ang gabi, lalong sumigla ang bayan. Bumukas ang mga neon sign at lumakas ang ingay ng musika. Ang mga tao ay lumabas mula sa mga restaurant at bar at pinuno ang kalye. Talagang nagustuhan ng mga estudyante ang atmosperang ito. Kumain kami ng hapunan ng inihaw na baboy gusto ng mga estudyante na maranasan ang barbecue ng Pilipinas. Pagpasok namin sa restaurant, bumati sa amin ang amoy ng inihaw na karne. Tinuruan kami ng server kung paano mag-ihaw. Noong una, hindi sila sanay, ngunit agad din silang nasanay. Natuto sila kung paano balutin ang karne sa gulay at kainin ng isang kagat, at paulit-ulit silang nagsasabing masarap. Nagulat kami ulit ng kalkulahin ang presyo. 25 tao ang kumain ng busog na busog, ngunit ang presyo bawat tao ay 1,500 lang. Sa Amerika, kung gusto mong kumain ng barbecue sa ganoong antas, kailangan mong maghanda ng 50 bawat tao. Umiling ang mga estudyante at sinabing hindi raw kapani-paniwala. Pabalik sa hotel, nag-usap kami habang naglalakad sa kalsada. Sabi nila, napakarami raw nang nakita nila sa isang araw kaya nalilito ang kanilang isip. Lahat daw ay naiiba sa Amerika at ito ay sa mas magandang paraan. Isang estudyante ang tahimik na nagsabi, gusto raw niyang tumira sa Pilipinas. Kalahating biro ito, ngunit seryoso ang kanyang ekspresyon. Mukhang pareho rin ang iniisip ng ibang estudyante. Dumating ang umaga ng huling araw. Mas maagang nagising ang mga estudyante at nag-empake ng kanilang bagahe. Kailangan na raw nilang pumunta sa paliparan sa hapon. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming pumunta sa isang tourist spot para sa huling schedule. Maaari lang itong lakarin mula sa hotel. Dahan-dahang naglakad ang mga estudyante na tila inuukit sa kanilang isip ang huling tanawin ng Maynila. Kinunan nila ng larawan ang bawat sulok ng bayan at pinagmasdan ang mga taong dumadaan. Nang dumating kami sa destinasyon, marami ng tao. May mga tindahan ng souvenir, damit at jewelry na nakahanay. Kumikinang ang mga mata ng mga estudyante. Unang pumunta ang mga dalagita sa tindahan ng cosmetics. Kilala raw kasi ang kalidad ng cosmetic ng Pilipinas kahit sa Amerika. Pagpasok namin sa tindahan, nag-welcome ang sales attendant sa Ingles. Ang mga tester product ay maayos na nakadisplay. Tiningnan ng sales attendant ang balat ng bawat estudyante at nagrekomenda ng produkto
Maingat din niyang itinuro ang paraan ng paggamit. Ang mga estudyante ay humanga sa antas ng serbisyong ito. Mahirap itong maranasan sa mga tindahan sa Amerika. Isang estudyante ang bumili ng punong shopping bag ng produkto, hindi lang para sa sarili, kundi pati na rin sa nanay, ate at mga kaibigan. Nasiyahan siya dahil ang presyo ay reasonable at maganda ang kalidad. Bumili kami ng merienda sa street food corner. Ang mga estudyanteng ngayon lang natikman ang taho ay humanga. Nagustuhan nila ang matamis at mainit na lasa. Nagtawanan sila dahil sa texture. Pumasok kami sa tindahan ng souvenir. Ang mga tradisyonal na produkto ng Pilipinas ay inayos sa modernong paraan. Mga manika na nakabarong, tradisyonal na sandals, mga damit na may baybayin print, maingat na pinili ng mga estudyante ang mga regalo na iuwi nila. Ang store owner ay nagbigay ng espesyal na discount sa mga dayuhang estudyante. Sabi niya, salamat daw sa pagbisita sa Pilipinas. Muling humanga ang mga estudyante sa init na iyon. Sabi nila, naramdaman daw nila ang Filipino hospitality. Kumain kami ng adobo para sa tanghalian. Pagpasok namin sa restaurant, punong-puno ito ng dayuhang turista. May mga larawan at paliwanag sa Ingles sa menu kaya madaling umorder. Nang lumabas ang adobo, humanga ang mga estudyante. Ang karne ay tila isang artwork. Lahat sila ay nahumaling sa maalat tamis na lasa. Pagkatapos kumain, dumaan kami sa isang lumang simbahan. Ang mga estudyante ay natahimik sa karangalan ng lumang gusali. Saglit silang umupo sa loob ng tahimik. Isang mapayapang oras. Umupo kami sa hagdanan sa harap ng simbahan at nagpahinga at nag-usap. Inalala ng mga estudyante ang kanilang mga karanasan sa loob ng ilang araw. Sabi nila, mas maganda raw ito kaysa sa inaasahan nila. Wala raw silang alam sa Pilipinas. Ngunit ngayon, ito na raw ang paborito nilang bansa. Isang estudyante ang tahimik na nagsabi, babalik daw siya. Gusto raw niyang manatili ng mas matagal. Tumango ang ibang estudyante. Lahat sila ay sumang-ayon na napakaikli ng ilang araw. Nang hapon, bumalik kami sa hotel. Kinuha namin ang aming bagahe at sumakay sa bus papuntang Paliparan. Maliwanag ang ekspresyon ng mga estudyante kahit mabibigat ang kanilang shopping bag. Tumawa sila at sinabing magiging mahalagang alaala raw ang mga bagay na binili nila sa Pilipinas. Nang umalis ang bus, tumingin ang mga estudyante sa labas ng bintana. Tila inuukit nila sa kanilang isip ang tanawin ng Maynila na dumadaan. May tahimik na bumulong, babali ka talaga ako. Nang dumating kami sa Paliparan, ito ang eksaktong lugar kung saan kami unang tumuntong ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ang puso ng mga estudyante ay ganap nang nagbago. Ang unang kuryosidad ay nawala at napuno ito ng pagmamahal. Nagpaalam sila sa kawani habang nagche-check-in. Sinabi nilang sobrang ganda ng oras nila sa Pilipinas. Ngumiti ang kawani at sinabing, bumisita raw ulit kami. Nagpasalamat din siya dahil nagustuhan namin ang Pilipinas. Umalis ang eroplano at lumayo ang lupain ng Pilipinas sa labas ng bintana. Tinitigan ng mga estudyante ang lumiliit na ilaw at nalulungkot. May nagpicture. Sinubukan nilang iwan ang huling tanawin ng Pilipinas. Pagdating namin sa Paliparan ng New York kinabukasan, nandoon ang kanilang mga magulang para sumalubong. Sabay-sabay na nagsimulang magkuwento ang mga estudyante tungkol sa Pilipinas. Nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga magulang sa pagtataka. Pagbalik sa paaralan, may malaking nangyari. Nagsimulang mag-upload ang mga estudyante ng mga larawan at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas sa social media. Sabay-sabay na nag-upload ng 12 ng mga post. Ang reaksyon ay explosive. Nagulat ang mga kaibigan nila sa Amerika at nagkomento. Hindi raw nila alam na ang Pilipinas ay isang bansang ganito kaunlad. Agad na umakyat ang views. Ang pinakapaborito ay ang video ng bayan ng madaling araw. Ang video na naglalaman ng mga babaeng naglalakad ng ligtas mag-isa ng 2 a.m. Nagulat ang mga tao dahil ito raw ay hindi maiisip sa Amerika. Umabot sa 1 milyong views ang video. Ang mga komento ay pareho. Bakit hindi magawa ng Amerika ito? Maraming post na puno ng panunuya na nagsasabing, sinasabi nating tayo ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ngunit hindi man lang natin magarantiyahan ang pangunahing kaligtasan. Tumindi rin ang interes sa Pilipinas sa gitna ng mga magulang. Nagdagsaan ang mga inquiry sa paaralan. Isang request na gawing Pilipinas ang susunod na overseas field trip. Tumaas ng malaki ang bilang ng mga magulang na gustong ipadala ang kanilang mga anak sa Pilipinas.
Hiningan din ako ng paaralan ng isang espesyal na lecture. Ibahagi raw sa ibang estudyante at faculty ang mga karanasan ko sa Pilipinas, na puno ang auditorium. Lahat sila ay interesado sa bansang Pilipinas. Sa lecture, tapat kong sinabi ang mga nakita ko sa Pilipinas. Ang efficiency ng sistema, ang antas ng citizen consciousness, at higit sa lahat, ang mainit na hospitality sa mga dayuhan. Ang QA ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Talaga bang ligtas ang Pilipinas? Paano ang education zeal? Gaano kamura ang presyo? Lahat sila ay gustong malaman ang tungkol sa Pilipinas. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit sa akin. Sabi nila, gusto pa raw nilang malaman ang tungkol sa Pilipinas. May mga estudyanteng nagsabing, nagsimula na silang manood ng Filipino drama. At may mga estudyanteng gustong mag-aral ng Tagalog. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula ang paaralan na maghanda ng programa ng exchange sa Pilipinas. Sa susunod na taon, mas maraming estudyante ang bibisita sa Pilipinas. Ang mga estudyanteng nagpunta sa Pilipinas ay nagbibigay ng advice sa kanilang mga nakababata. Ang aksidenteng biyaheng iyon ay nagbago ng maraming bagay. Ang pananaw sa mundo ng mga estudyante ay nagbago, ang programa ng paaralan ay nagbago, at ang mga kabataan ng Amerika ay naging interesado sa bansang Pilipinas. Patuloy akong nakikipag-ugnayan sa mga estudyanteng nagpunta noong panahong iyon. Hindi raw nila malilimutan ang oras nila sa Pilipinas. May isang nag-apply pa raw sa isang universidad sa Pilipinas. Sa loob ng 20 taon, nakapaglibot ako sa mahigit 40 bansa, ngunit ito ang kauna-unahang karanasan na ganito. Hindi ko inakala na ang isang maliit na biyahe ay gagawa ng ganito kalaking ripple effect. Muli kong naramdaman ang kapangyarihan ng bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay naging isang bansang hindi namin malilimutan.